tao tungkol sa isang musikero na pag-alagala sa lugar ng Don. Ni isa sa mga tao doon ay walang nakakaalam kung tagasan siya, kung sino siya at saan siya nanggaling. Kaya ang tawag sa mga tao sa kanya ay dayuhang musikero. Maraming tao ang hanga sa taglay niyang galing sa pagtugtog ng musika. Pero ang di alam ng mga tao na sa tuwing tutugtog ng violin, ang musikerong ito ay may malungkot na nakaraan ang nakabalot sa musika niya. Naging isang ulila si Granger dahil sa nangyaring digmaan sa pagitan ng imperyo ng Moneyan laban sa kanlurang bundok. Namatay ang kanyang pamilya sa digmaan at tanging si Granger lang ang nakaligtas dahil nagtago ito. Natapos ang digmaan pero ang sakit at puot na nararamdaman ni Granger ay hindi pa nawala. Nakita ng Imperial Army ng Moneyan ang batang si Granger. Kaya ang ginawa nila ay kinupkup ito at dinala sa monasteryo ng Liwanag. Sa Monastery of Light, doon lahat nilagay ang mga batang naulila sa digmaan. Dito ay inaalagaan sila at pinapakain ng maayos. Pero iba si Granger doon sa ibang mga kabataan. Dahil si Granger ay nakasanayan itong mapag-isa at di makipaghalubilo sa ibang kabataan. Si Granger ay di mo makikitaan ng kasiyahan sa kanyang mukha. Tanging ang mata ay hiwatig sa kanyang nararamdaman at tanging musika lang ng violin sa monasteryo ang nakakapagbigay sa kanya ng interes sa anumang mga bagay. Kaya sa bawat simula ng musika ay makikita mo si Granger na seryoso ito, na nakikinig hanggang sa matapos. At dumating ang panahon na iniulat ng imperyo ng Moneyan na ang lahat ng mga naulila ay dapat pumili sa kanilang magiging buhay. Nagbitaw ng dalawang pagpipilian ng imperyo. Una ay kung gusto mo bang piliin ang pagiging mangangaso ng demonyo at gaganapin ang sikretong utos ng imperyo, o maging isang tagalingkod ng monasteryo na kung saan gagawin mo ang paglilinis, paghuhugas ng pinggan at lahat ng trabaho ay dapat mong gawin habang buhay. Ang ibang kabataan ay pumili ng pagsisilbi sa monasteryo dahil takot sila sa pakikipagdigma laban sa mga demonyo. Ang iba naman ay pinili ang pakikipagdigma dala na rin sa pagtatanggol nila sa pamilya nila. Pero si Granger ay pinili ang dalawa, kaya nasupresa ang lahat sa naging desisyon niya. Pinili niya ang violin at baril dahil hangad ni Granger na ipaghigante ang pamilya niya laban sa mga demonyo na pumatay dito. Violin dahil ito ang tanging bagay na nakapawi sa kanyang kalungkutan at malaki ang kahulugan sa kanya nito. Tunog bingi si Granger nung nakuha niya ang violin dahil di na siya maistorbo at dito na nakafocus. Magagandang musika ang nagagawa niya dito at ito'y naglalaro sa isipan niya. Mahilig magpatugtog si Granger kahit saan sila pumunta at naglalakbay sila para manghunting ng mga demonyo. Kasama ni Granger ang mga tapat niyang kasama na naulila rin hanggang sa dumating ang panahon na naging pinuno si Granger sa kanilang pangkat. Siya ang gumagawa ng plano at estratehiya paano malipol agad ang kalaban. Sound of gold coins excite me! The pursuers from the Mordian Empire will never find us! What's that noise? I can't see a thing! Eye for an eye. Isa sa mga taktika na ginagamit ni Granger sa pakikipaglaban sa mga demonyo ay tinutugtugan niya ito ng harmonya ng violin. Dito ay mawawala ang focus ng mga kalaban at nakatitig lang sa kanyang mga ito. Kaya kapag ito ang nangyari, bilisang binabaril ni Granger ang kalaban habang di pa ito natatauhan.
maraming kalaban ang napaslang ni Granger at naging kilala siya bilang isa sa mga demon hunter. Dahil dito, naging matunog ang pangalan niya at isa na si Alucard ang nakasagap sa balita na yon. Kilala rin si Alucard bilang demon hunter dahil ito rin ang nagpapahirap sa kanya noon, kaya ganun na lang ang galit niya sa mga demonyo. At di nagtagal, nasagap rin ng kampon ng mga demonyo ang balita tungkol kay Granger. Galit ang mga ito sa kanya dahil nakikita nilang nauubos na sila. Kaya gano'n na lang rin ang takot ng mga demonyo kay Granger. Dahil ayaw ng mga demonyo ang makarinig sa musika na ginagawa ni Granger. Dahil ito ang rason kung bakit sila nalilipol at namamatay.